Anong wish niyang sabihin sa'yo? So we have 3 groups. Group number 1, 8 of Cups. Group number 2, the Lovers. And group number 3, Knight of Cups. Thank you everyone for watching the video. Sana makuha mo messages na para sa'yo sa reading natin. Matagal ako nawala. Yes, tulad natin. Love nut. Kapag hindi ko lang kayo. Kulit ko lang kayo guys. Oo. Yes. Baka nag-inarte lang katawan ko. Wala naman sayista. Napilitan tuloy ako mag-exercise. Yes. Exercise. Masarap pa. Masarap mag-exercise. Yes. In fairness. Yan. Hopefully, makapost tayo maraming videos para sa inyo. So, focus ng topic natin. Ano yung wish niyang sabihin sa'yo? Sa time na to, timeless naman na reading na to. Pero sa time na ginagawa ko to, ilang araw na lang. Lapit na. Pasko. Malapit na. Lapit na rin. Birthday ko. Next month tayo. Papangiti ko lang kayo. So, pwede ka na pumili sa alin man dito sa tatlo. Bigyan ka ng pagpipilian mo. Pwede ka manood ng more than one group. Pwede naman. You have to use your intuition sa channel natin. And thank you everyone for always watching my videos. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos na in-upload ko na. Thank you din sa nag-follow ng Facebook page ko. And thank you din sa mga nagma-message sa akin. Nagtatanong, nag-hi. Thank you sa mga messages nyo. Thank you sa mga nag-request sa reading sa akin. Super challenging yung mga questions. Pero nag-enjoy ako sa mga readings na nagawa ko. Yan. And if gusto mo ng personal card reading, yes, message mo lang ako. Send mo lang ako ng email sa dalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Tarot. And thank you sa mga nag-join sa Larissa Superstar. Super na-appreciate ko kayo. So, hopefully today or tomorrow, ma-upload ko yung video para sa members. Nakaban ako dito sa group ko, no? Alam mo yun? Wala tayong judgment. Kasi pag matatanda, nakatungkod na. Ikaw mag-exercise ka din. Yes. Kasi yung mga muscles sa likod natin, mga trapezius, alam mo yun? Ang dami mga muscles doon. Kailangan stretching yan. Yes. Kaya masusunod. Popost ako ng video ako nag-exercise. Papakita ko sa'yo. Kaya ko ng ganon. Baka marami manood ng videos na yun pag nag-upload ako ng ganon. Kaya papangiti ko lang kayo. Siguro in the future, yes. Mag-exercise ako kasabay nyo. Kulit lang ako. Well, let's start the reading. Start ako sa group 1. Thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. And I hope all of you have a blessed day. Namaste. Wish niya sabihin sa'yo. 8 of Cups yung card na pinili mo. Bottom of the deck energy. 8 of Swords. And then, 6 of Pentacles, 2 of Pentacles. Pag nagsama yan, 8 of Pentacles. 888, no? Something sa number 8. Ito 6 years. Ito 2 years. The Sun lang ang major arcana card sa reading. So, possible lang
pinaka-issue niyo ni person is hindi kayo nakikita. Hindi mo alam kung nasan siya, missing in action, may takip yung mata. So, tasan, nahirapan kang makita si person. Possible hindi mo na rin masyado maalala kung ano yung pinaka-mukha ni person. Like, meron kang image ng mukha niya sa mind mo. Kung taon na kayo hindi nagkikita, 2 taon hanggang 6 na taon, hindi mo siguro 26 years, grabe naman yun. Or kung let's say lang, 2 to 6 years, or total 8 years hindi kayo nakikita. Then, curious ka talaga siguro, ano kayang ginagawa ni person? Bibigyan kita ng messages niya sa'yo. 5 cards So, bigyan kita ng 5 messages. Papakita lang dito yung issue. Something sa happiness. So, impossible na hihirapan ka maging happy. Or yung happiness mo, pakiramdam mo talagang saglit lang. Mamaya masaya ka, then mamaya wala na ulit. Nahirapan kang hanapin yung happiness na yun. Hindi mo natin hinahanap yung happiness. Ano mo yan? Happiness para siyang butterfly. Basta na siya dadapo sa'yo. Yes. Tingin ko lang, may gusto mo mangyari is maging happy. Pero, the more hinahabol mo yun, para siyang butterfly, lalo siyang nagiging mailap. Possible na naging issues, marami kang ginagawa. Pakiramdam mo, walang available person para sa akin. More nagiging problem is, wala akong makita. Wala akong makita na bagay sa akin, or wala akong makita na higit pa kay person. Hindi natin kino-compare yung mga tao. Pakiramdam ko lang, unforgettable person yung tinatanong mo. Very unforgettable, na kahit lumipas yung 2 taon, 6 na taon, gusto mo pa rin siya makita. Feeling mo si person very positive energy niya. Makulit, masayahin, meron din siyang deep or malalim na side. And pinaramdam ni person sa'yo na meron kang tao sasabihan ng problema. Possible nagtulungan din kayo ni person. Basta lumalabas ang 2 of Cups sa reading, then nakita mo si person as equal sa'yo, bagay sa'yo. Ganun din siya sa'yo. Nakita niya na bagay naman talaga kayo. Naging crush ka ni person. Yung sa inyo naging karelasyon na talaga siya. Or hindi siya nag-level up Ano mo yun? Ito yung naputol yung connection. Kahit merong potential yung connection nyo, kahit may feelings naman doon, umalis pa rin ng person, lumayo pa rin siya. So, naging challenge mo dito is hanapin siya. Gusto mo siya makita. Bigyan ka ng mga bagay na gusto niya sabihin sa'yo. Ang message siya sa'yo, kung pwede lang na bumalik kayo doon sa time before kayo mag-separate, gusto niyang bumalik doon sa moment na yun. Kasi pakiramdam niya meron siyang hindi nasabi sa'yo. Hindi niya na paliwanag yung sarili niya maayos. Lalo kung nasaktan ka sa nangyari. Pakiramdam niya meron siyang hindi sinabi. So, gusto niya sabihin sa'yo na sana kung bigyan mo siya pagkakataon, paliwanag talaga yung nangyari. Parang bigyan lang siya liwanag. Kung mahabang panahon, naguluhan ka sa nangyari, gusto lang niya na may paliwanag sa'yo talaga yun. Tumatakbo sa isip niya ng time na yun. Ito yung heart-to-heart conversation. Gusto niya magkaroon ng heart-to-heart conversation na walang judgment. Wala. Magkaroon lang kayo ng pagkakataon. Pag-usapan lang yung nangyari. Gusto lang niya na maipaliwanag yung side niya. Ngayon, kung may kasalanan si person, gusto na taga mag-explain. Pakiramdam kasi ni person. Pakiramdam niya, deserve mo yung explanation. Hindi yung naiwan ka lang doon nag-iisip.
Or nagtataka, bakit ganon? Kung ginost ka ni person, masakit talaga siya, di ba? Huwag siyang sabihin sa'yo, sana magkaroon kayo pagkakataon na magkaroon ng heart-to-heart talk na walang awayan, walang sigawan, more lang open. Open and willing ka makinig sa gusto niya sabihin. Impatient ka sa sarili, so possible hindi mo alam umiyak din si person. Yes. Mga ilang beses, bilangin ko. Umiyak din siya, yes. Akala mo na lagi siya nakasmile, lagi siya masaya. Akala mo lang na kayang-kaya niya yung mga problema niya. Pero maraming beses umiyak din siya dahil sa'yo. Hindi lang niya possible pinakita sa'yo. May naging issue mo dito is hindi mo nakita, hindi niya pinakita. May tinago si person sa'yo. Sinasabihin sa'yo na nasasaktan din naman siya sa nangyari. Yeah, sasaktan din siya. Pakilala kasi niya, yung love mo sa kanya is very innocent. Gusto niya talagang patunayan na innocent siya. Isa yung card niya. Gusto niyang patunayan na innocent siya. Meaning kung nagalit ka kay person na walang dahilan, walang basihan, wish niyang sabihin sa'yo na innocent naman talaga siya. Pag-aralan mabuti, kasi general reading to. Alam mo yun? Hindi kami kasalanan si person. May kasalanan si person. Diba? Marami na sa inyo yung person na pagbintangan lang. Alam mo yun? Na pagkamalan. Sabihin natin na pinag-isipan mo lang ng negatibo. Pero wala naman talaga siyang ginawa. So after you use your intuition, alin ka sa dalawa? Doon ka ba sa kasalanan talaga yung person sa'yo? Or doon ka ba sa dahil ka sa kanya wala siyang kasalanan sa'yo? Or lang ito gusto niyang patunayan sa'yo na innocent siya, hindi ka naman niya pinaglaruan. Wala naman siyang intensyong masama. Very innocent ang feeling, so possible matagal mo na ito kilala talaga. Na-meet mo siya nung panahon na feeling mo batang-bata ka. Kahit yung you meet me at my best. Yung mo na-meet mo si person doon sa time na physically proud ka sa sarili mo. Like, nagaganda ka sa sarili mo, nasa sexy ka sa sarili mo. Kung lalaki, napupugian ka sa sarili mo. Pero nang na-meet mo siya nung time na proud ka sa itsura mo talaga. Ano naman proud ka pa rin ngayon. Kaso, lumipas sa 6 na taon, nadagdagan yung edad mo. Yung energy lang, napakita na parang medyo bata pa kayo nagkakilala. Sa iba sa inyo, sobrang bata. Like, batang-bata pa kayo nagtagpo. Gusto niya malaman mo na umiyak din siya. Kaso walang evidence. Ihalata. Ihalata sa mata ni person. Kaso ba ayaw niya aminin na saktan din siya. Hindi niya masabi sa'yo. Mahirap din i-let go yung connection. Akala mo lang okay sa kanya yung nangyari. Yung Six of Pentacles card yung ng giving and receiving. So, lumalabas ng sa reading na imbalance kayo dito. Meaning, yung isa sa inyo, possible, over nagbigay ng love and attention. Yung isa, na-taken for granted niya yung connection. So, message niya sa'yo na, alam niyo meron siyang pagkukulang. Na kung ano man yung binigay mo sa kanya, hindi niya napantayan. Possible, marami sa inyo, mas may kaya ka kay person. Financially, mas okay ang posisyon mo sa buhay. Like, mas kaya mo siyang tulungan. Financially. Kung tinulungan mo siya financially, like may binigay ka sa kanya, may mga tinulong ka sa kanya, then super thankful ang person sa'yo. Hindi person generous ka na tao. And yung generosity mo, hindi lang sa kanya, sa lahat ng tao. Like, alam niyo mabuti ang kalooban mo. Mabait ka na person. Kung darating ang time na may mga hihingi ng tulong talaga na hindi mo kakilala, pakiramdam ni person willing ka mag-extend ng tulong sa iba. Pakiramdam niya, para kang humanitarian. Pwede mahilig ka tumulong kahit sa mga dogs. Ano mo yan? Yung mga pet, yung mga abandoned na pets. Napakain mo sila.
Possible. Pakiramdam ni person, mabait ka talaga. Generous heart. In the sun, happy memories, yung mga memories nyo together ni person. Yung happy memories nyo together, nag-save sa kanya. Nagpaalala sa kanya na life is beautiful. Na meron pang maganda naghihintay sa life. Pag nakita ko sa the sun, positive energy. So sa kabila ng mga pinagdadaanan ni person, or pinagdadaanan mo, possible pareho kayo. Kahit kayo nakikita ni person, inspirasyon nyo isa't isa. And sa mga pagsubok na dumarating sa life, parang hinihila nyo isa pataas kahit hindi nyo alam tinutulungan nyo isa't isa. Dahil lang sa memories na meron kayo, like naman sinasabi yan na memories natin nasa nakaraan, always live in the moment. Yan din ang the sun. Mas makabuti pa rin sa atin na maging masaya sa present. Wish lang ni person sabihin sa'yo na maraming beses sinave mo siya sa mga memories na binigay mo, sa mga pangaral mo, sa mga tinayo mo sa kanya, sa mga bagay na pinakita mo sa kanya sa nakaraan, lalo na sa love na binigay mo. Hindi mo alam, inspiration ka ni person. Pwede ito din makatulong sa'yo. Gawin mo siya inspiration. Para pag nakita kayo ulit, kasi possible makita kayo. Titakot kita, no? Design mo yon, diba? Ito reading mo. Kasi sign, what's the sign? Diba? I saw the sign. Yung sign face to face, alam mo yan. Pero pag nag-face to face ka ni person, diba? Makikita niya yung the person you have become. I-channel ko lang. Marami sa nagpunta dito sa group 1. Possible meron kang mga issues sa anxiety. Possible. Ay mo lang magda-diagnose. Pero pinakita ko 8 of Swords. Sign lang siya na pwede nagkakaroon ka ng sadness. Yung iba depression na talaga. Pinakita ko the sun sa reading. Tinitingnan ko the opposite niya. Kasi the sun, happiness. So, ang opposite niya, diba? Sadness. So, pwedeng napakita mo sa tao, masaya ka, nakangiti ka, pero deep inside, may sadness doon. May lungkot doon sa ilalim. Ito yung pinapasaya mo ibang tao, tinutulong mo ibang tao, gusto ko sila masaya, pero ikaw yung nalulungkot sa loob. Ganyan lang kita lang na channel ko. Tingin ko, wala naman siyang negatibong naaalala tungkol sa'yo. Mga alaala ni person tungkol sa'yo, magaganda. Kung meron man mga pagkakataon nagtalo kayo, hindi pa rin niya nakikita yun as pangit na lahat na nangyari. Mas pinipili ni person tingnan yung maganda sa connection niya. Sabi nga nila yan, diba? Makakalimutan ng tao yung action na sinabi mo. Yung feeling ang hindi makakalimutan ng person. How you made the person feel. Meaning, ano yung pakaramdam niya nung kasama ka. Tingin ko lang, naramdaman ni person na may tao talaga nandun. Feeling niya narinig siya ng isang tao. Na-appreciate siya ng isang tao. And nakita talaga siya ng person. Na kung sino siya. And accept siya ng person kung sino siya. Feeling ni person, wala siya masyadong kailangang itago talaga sa'yo. Kasi accept mo naman siya kung sino siya. Sa tabi mo, nagpakatotoo si person. Yung mga ugali niya na feeling niya nakaka-turn off. Akaramdam ko, hindi niya talaga hinold back. Pinakita niya talaga sa'yo. Payo ko lang, tulungan mo sarili mo. Kung dumadaan ka sa mahirap na pagsubok sa life ngayon, wala masama na tulungan mo lang sarili mo dahil sa pressure ng life, sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Tulungan mo sarili mo, maging okay. Maging okay. Kahit wala si person sa life mo. Baka sinahirapan ka sa life ngayon Hirapan ka sa buhay mo. Ano mo yun? Happiness is a choice, di ba? Pwede mong piliin maging masaya. Pag wala ka masyado expectation, yan, maging masaya ka. Pagbaba mo na expectation mo sa mga tao, maging masaya ka. Yes, hindi ka madi-disappoint, maging masaya ka. Pag mataas sa expectation natin, yan, masasaktan tayo. Payo ko lang yun. Kaya ako din nag-expect May side cover. So, pag ko lang kaya. Being
happy ako pag may nanonood sa video ko. Pero pag konti lang, okay lang din. Alam mo yan? Kasi ganun talaga. It is what it is. Wala ako na may reason kung bakit ganun. Diba? Anything na bad na nangyari sa life, consider natin siya na blessing in disguise. Yes. Diba? Kahit nga yung love knot ko blessing in disguise. Yes. Oo. Why? Check ako lang why? Kasi kilala ko ni God Hindi ako mag-stop. Alam mo yun. Hindi ako mag-stop talaga. Non-stop. Meaning, hindi ako mag-stop sa work. Any day of the year. Yes. Tapos minsan si God, alam mo yun, minsan kailangan niya ng persahe na, hindi ka mag-stop sige. Hindi ka talaga mag-stop Kanintindihan ko Naintindihan ko pag ganun. God's will. So, di ko yun kinakalaban. Yes. Hindi nakatang something. Ang sweet at caring mo sa akin. Yes. Diba sabi ko, hindi niya maaalala lahat ng sinabi mo. Pero energy, yung feeling, naaalala niya. Isigaw mo person. Isigaw mo. Ang sweet at caring mo sa akin. Ilakas mo person. Kasi mahirap aminin na. Kasi mataas ang pride ng mga tao na kaya naman sabihin ang sweet and caring niya. Pero, yun naman ang totoo. Diba? Gusto sabihin sa'yo, napaka-sweet and caring na person mo. Wala siyang masabi sa kabutihan mo sa kanya. And, kung ano man ang future na naghihintay sa inyong dalawa, always kanya maaalala as a sweet and caring person. Yun yung memory na iniwan mo kay person. Pero wala na ako add sa reading group 1. Sana ko messages na para sa'yo. And if gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa Facebook page ko, Lalisa Tarot, or send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com. Thank you group 1 for watching the video. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if bago ka lang sa channel ko, thank you sa pag-subscribe Pagtila kita. Thank you Aga naman pa Pasko Oh, thank you. At thank you sa mga nag-subscribe sa channel ko. Thank you sa inyong lahat. Wala siguro ako as reading. Yan. Punta lang ako sa next group. Thank you everyone for being here. I'll see you again, Group 1, on our future readings. Namaste. Anong wish niyang sabihin sa'yo sa pinili mo lover's card? Possibility. Inahanap mo talaga yung perfect partner. Wala namang perfect na partner. Talaga. Yung energy lang niya, parang hinahanap mo yung match talaga sa iyo as a person. Ngayon, pwede mo pag-aralan sa nangyari ba sa love life mo, pakiramdam mo ba mataas pa yung standards ko. Yan mga question na kailangan mo pag-aralan. Siyempre sa reading so may possibility meron kang mga qualities na maganda na umaangat talaga. Maalaga ka sa sarili and kilala mo naman sa sarili mo, possible very kind ka din na person, generous. Minsan lang parang nakakasakal. Mapungitilo kita. Minsan lang may something na sa suffocating. Alam mo yan. Kung ano yung feeling mo doon sa salita nakakasakal, pwede mong pag-aralan. Pag-aralan mabuti. Ngayon, ang reading kasi natin, wish siyang sabihin sa'yo. Bigyan kita ng mga matcha-channel ko sa reading na to. Always naman, ikaw pa nakakakilala sa person tinatanong mo. Si person mo si King of Swords. Ngayon, kung lalaki ka, si person mo si Empress. Ano ba yan?
King of Swords, pag nagmahal, more, hindi mo halos maramdaman. It's a logical na person. Hindi mo ma-feel halos. Minsan yung action niya, parang opposite pa siya nung sinasabi niya. Kung may gusto siyang sabihin sa'yo, yung message niya is, read between the lines. Pinapahulaan ka ni Pers. Read between the lines. Alam mo yun? Yung mga bagay na hindi niya talaga sinasabi sa'yo ng diretsyo. Masakit isipin ng mga tao na pinapahulaan pa yung iniisip nila or nafe-feel nila. Pero, parang yan si person, may work na kailangan ilagay doon. So, hindi mo siya totally makikilala until magkaroon ka ng total 2 years. Like 2 years para lang, yung makilala mo na siya sa basic. Hindi pa lahat-lahat na. 2 years lang para medyo magamay mo yung ugali ni person. So, yan yung sabihin sa'yo na hindi madali mag-open up. Para sa kanya, hindi madali maging vulnerable. Hindi madali mag-express ng emotions. Kasi ilang beses na niyang ginawa yan sa mga babaeng sinamba niya. Nabigo lang siya. Meaning, the more siya naging expressive sa emotion niya, the more siya nag-tower. So, kung siyang sabihin sa'yo na sana iba ka sa mga babaeng nakilala niya. Iba ka sa mga tao nakilala niya na sarili lang iniisip. Wish niya malaman mo na may mga times talagang guarded siya. Sinasadya niya talaga yon na hindi mag-open up. Gusto niya maging mysterious. Ano ba yan? Gusto niya mag-appear na very mysterious sa'yo. Parang gani person, kailangan yung mystery sa connection. Pag wala mystery, then wala attraction. Yung kailangan mo pag-aralan. Edi siya sa Sigma male. Sigma male. Sigma male ganito. Alam mo yun? Very quiet. Yan. Very serious. And loner type. Pangiti lang kita. Talinong person siya. So, possible, mahilig ka sa talinong tao. Like, gusto mo yung tao na masayang kausap, nakakaintindi talaga sa'yo, and stimulate ang isip mo. Gusto sabihin sa'yo, nag-enjoy siyang kausap ka. Yes. Pero hindi siya natutunan dahil sa'yo. Tutunan niya kung paano makisama sa isang tao. Paano maging compassionate. Paano mag-adjust sa pangangailangan ng iba. Meaning, natutunan niya magsakripisyo. So, dati sarili lang yung iniisip niya. Naisip niya na talagang kailangan ng sacrifice sa connection. Hindi mag-work ang connection kung hindi ka magsasuffer ng konti. May mga moments din nagsuffer si person. Yes. O siyang sabihin sa'yo, akala mo lang wala siya effort, pero meron. Ito, Pentacles sa card yung effort. So, di lang naman ikaw. Nag-effort din si person. Think ko, sa isip mo lang, parang may kulang. Pwede itong mataas sa expectation mo sa kanya. May-expect ka ng more. Or si person talagang pakonti-konting effort lang binibigay. Hindi isang paksakan. Parang konting effort lang din, hold back, and then effort, and hold back. May mga connections kasi na tinatawag na walang label, alam mo yan, situationship, may mga yan. Ngayon, kung nag-resonate ka dito, pinapag-aralan, mahirap talaga mag-effort kung walang solid na pundasyon ang connection. Lovers card ang pinili mo That card yun ang silalim. So, kailangan may magbago. Isa kailangan natin baguhin talaga yung nangyayari. Hindi natin sasabing magkaroon na kayong commitment ni person. Hindi naman. Ayaw lang ng card na yung level ng effort ng person, depende kung ano yung position mo sa life niya. So, kung gusto mo na more effort, itaas mo yung position mo sa life. I-promote mo yung sarili mo to the highest level talaga. So, mabibigo ka kung iisipin mo na kailangan i-priority niya ako, pero wala ka nung title na kailangan para doon.
Alam mo yun? Para din yan sa work. Para din yan sa work. Meaning, sa work, alam naman natin yan pag nag-work ka sa mga companies yan. Pag may title ka, may mga benefits din kasama yun. Kaya mo siyang tingnan yung love life mo, pwede mo siyang i-compare sa work. So, the more nagka-title ka sa work, the more meron ding benefits yun. Ganun din sa love life. The more tumaas ang label mo kay person, then the more mag-effort talaga yung person sa'yo. Reminder lang yun. Ngayon, kung karelasyon mo yung person, then tinatrato ka niya talagang empress. Alam mo yun? Kung siya sabihin sa'yo na you're always the queen sa life niya. Willing siya mag-effort, willing siya magpagod, willing siyang magmukhang kawawa para sa'yo. Willing siyang suungin lahat ng problema. Alam mo, feeling ko, kung magka-partner talaga kayo, like mag-asawa kayo, mag-boyfriend kayo, then yung partner mo, gagawin niya lahat. Hindi siya mapapabagal ng kahit anong problema. Meaning kahit impossible, gagawa niya ng paraan. And hindi lang ikaw nag-iisip ng future, pati siya. Lahat ng takot mo sa future, ginagawa niya ng paraan ngayon pa lang. Meaning, nalaman niya yung mga kinakatakutan mo. Pinaplano niya na ang gagawin. Example nito, kung natatakot ka sa future na mahirapan kayo financially, then yung person nag-iisip paano kaya kikita na mas malaki. Pwede siya maging responsible person sa life mo kung magka-partner na kayo ngayon. Yung ganda yung reading kung mag-partners talaga kayo. Like kung magka-relasyon, committed, hindi man talaga pantay yan. Hindi talaga pantay, alam mo yun. Hindi siya nagpapantay most of the time. Merong mas nagmamahal. Yes. So meaning kung nasa connection kayo, na mas minamahal ka ni person. Mas willing siyang saluhin yung bad. Sa'yo na yung good. Pag tingnan mo dito sa ilalim, nasa kanyang tower, nasa yung Ace of Pentacles. Diba? Ang sample nito, like, hindi na kita mga sample na pangyayari. Like, example, kung gusto ni person bilang ka regalo, mahal yung gusto mong regalo, willing si person mag-overtime. Kahit antok na siya, pagod na siya, double shift na siya, willing. Yan yung tower. Para lang mabilhan ka ng gusto mo. Yan ang tsura niyan. So ngayon, yun ang sign mo. Kung napansin mo si person, talagang nag-effort, nagpapagod, para na mabigay yung mga pangangailangan mo, then, yung sign mo na ito reading. Bigyan lang kita ng interpretasyon. Magkaiba siya. Ano wish sabihin sa'yo ni person? Dahil sa'yo, nakita niya yung kahalagahan ng paghahanda. Alam mo yan? Yung anxiety mo. Yung anxiety mo nagpamulat sa isip ni person na, yes, kailangan talagang gamitin isip. May maraming pagkakataon, yung part na napaparanoid ka, natatakot ka sa future, yun din na nagbigay kay person ng ideya na kailangan talaga maging disiplinado. Kailangan mag-isip. Hindi kailangan maging kampante. Ginising mo si person sa katotohanan na mahirap maging kampante lang talaga sa life. Kasi yung mga pangyayari, trahedya, dumarating siya. Yung kung dumaan kayo sa trahedya ni person din, nakita niya lakas mo. Sa kabila ng mga lalaking pagsubok na dumating, hindi ka bumitaw. Sa kabila ng mga problema na yon, hindi ka nawala sa alignment. Minantili ka na matatag para sa inyong dalawa. Ngayon kailangan tingnan, ano kaya itong tower sa'yo? Kasi tower mabigat na. Alam mo yan? Hindi man ako nagpe-predict. Kalimitan lang pag yung tower na sa reading, sign niya na nawalan ka. Yung sobrang nawalan ka. Ay masakit sa'yo yung pagkawala na yun. Ngayon, pag-aralan mabuti. Pwede kasi nakaranas ka ng matinding problema. Si person ang nakakaunawa sa'yo sa mga pinagdaanan mo. Alam niyo yung pakiramdam na nahirapan ka. Huwag siyang sabihin sa'yo na kahit ano pa yung mga problema darating. Kasi magpakatatag lang kayong dalawa. Malalampasan niyo yan. Hindi kasi person mo matapang.
Di mas siguro siya militar. I'm speaking of sir, pwede siyang doktor, militar, pwede din nga siyang mga lawyers. Yes. Pwede lang. So, handa siyang harapin kahit ano. Kaya niya pagtanggol sa sarili niya. May mga problema si person. Gusto siyang sabihin sa'yo, hindi mag-alala. Kasi kung ano problema niya, kaya niya. Stay ka lang dyan. Minsan na-open si person pag feeling niya. May problema siya and gusto mo mag-take over and solve yung problema niya. Gusto siyang sabihin sa'yo na minsan, mag-trust ka na kaya niya. Yung mga times na kilala niya ng tao makikinig. Yung tao lang papalakas ng loob. Hindi kailangan na isolve mo yung problem niya. Medyo mahirap yun. Kasi kung loving kang person, gusto mong tanggalin yung problema ng ibang tao. Kasi ba gusto niya sabihin sa'yo na may mga times na pag sinolve mo yung problem niya, naging independent siya sa'yo. Dumidepende siya sa'yo, nawawala yung identity niya. Nakakalimutan niya kung sino talaga siya. Like nawawala siya kumpiyansa sa sarili. Pag nangyayari yun, karamdam niya na hindi ko ba talaga kaya isolve mga problema ko. Yan. Payo lang yun. Kung palagi mong sinosolve mga problema ni person, lagi ka nagbibigay ng financial support, siguro kailangan mong pag-aralan. Kailan dapat ako tumulong? Kailan dapat hayaan ko si person tulungan ng sarili niya? Bigyan lang kita nakikita ko. Yung naisip ng takas, lucky yan. So, pakiramdam ni person, ang swerte niya sa'yo. Kung hindi niya sinasabi, yun na talaga yun. Ito na yung aswerte ko sa person na to. Yes. Hindi alam ni person na pwede siya makatagpo ng ibang tao. Yes, pwede siya magkaroon ng ibang lover, ibang partner, ibang tao makikilala. Pero, parang kasing full package ka na kay person ah. Pakiramdam niya kung magkakaroon kayo ng anak. Hindi very loving ka sa anak. Pakiramdam ni person, in touch ka sa feminine energy mo. Meaning, nurturing, maalaga ka. Hindi lang sa kanya, sa kapamilya, gusto mo lahat safe and okay. And willing kang mag-extend ng help, tulong kung kinakailangan. Basta alam mo yung purpose ng bagay na yun, gagawa mo ng paraan. Pakiramdam ni person, certain na magiging partner mo talaga. Yung kung partners kayo din, swerte niya. Siya na yung swerte. Hindi ko alam kung swerte ka ba sa kanya. Kapag tila kita. Magkadla ako sa message dito. Anong wish niya sabihin sa'yo? Bigyan ka mga na-channel ko. Wish niya sabihin sa'yo. Mag-send ako ng gift ko sa'yo. Baka nag-OT pa si person. Nag-overtime si person. Grabe, nakakaawa. Kapag tila kita. Ayan ang sign mo ah. Bigyan ka ng sign. Mag-send ako ng gift ko sa'yo. Wish niya sabihin sa'yo na yung pag-send niya ng gift sa'yo, pagbigay niya ng gift, is a sign na mahalaga ka sa kanya. Kahit maliit lang na regalo. Yung gesture na yon is a sign of love. Hindi ba kasi siya nagre-regalo sa ibang tao? Baka ikaw lang. Pagkiti lang kita. Yan. Yan. Ngayon, lagay mo sa comment, ano bang regalo niya sa'yo? Wala na ako ads sa reading ah. Let me know na lang sa comment. And if gusto mo ng personal car reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you group 2 for watching the video. Sana kuha mo messages na para sa'yo sa reading natin. And I'll see you again on our future readings. Namaste! Anong wish niyang sabihin sa'yo? So, pinili mo Knight of Cups. Para siyang instant connection.
mutually attracted kayo sa isa't isa. Possible nako-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Kasi Queen of Swords na sarili din. So, naintindihan niya kung guarded ka. Ngayon, kung may partner ka sa time na to, huwag siyang sabihin sa'yo na hindi talaga pwede. Alam mo yon, wala siyang place sa life mo ngayon. Kasi parang may tao sa gitna. Siya sabihin sa'yo na alam niya na matalino ka na person, pinag-aaralan mo bawat galaw ni person. And medyo may trust issue ka talaga. Ngayon, kung wala kang partner, alam niya mahirap makuha yung trust mo. Kailangan niya talagang patunayan sa sarili niya sa'yo. Pero alam niya marami kang nakilala mga negative. Pag sinabi natin negative na tao, mga taong negative sa'yo, ano ba yan? Pero positive naman yun sa iba. Malalim lang siya. Meaning, yung pakiramdam mo sa mga tao na yon, dinidrain energy mo. Pero, kahit negative, sa ibang tao, positive naman ang experience niya sa tao na yon. Feeling ni person, kailangan ng time para fully mag-open up ka. And hindi madali. Very witty ka na person, may sense of humor, mataas ang guard talaga. Gusto niya mag-apply na guard. Gusto niya maging guard mo. Ngayon, sa iba lang yun. Hindi naman sinasabi na baka guard ito You have to use your intuition. May iba lang sa inyo, pwede yun ang trabaho ni person. Pwede. Nagbabantay, guard, nag-keep ng peace, sundalo, yan, police, pwede rin. Or mga tao lang na napoprotekta ng kapayapaan. Pwede din government official, pwede. Hindi din siyang tao na very open sa experiences. Ang gusto sabihin sa'yo na, relax mo isip mo. Relax mo yung mind mo. Kasi kikita ka niya parang lalim ng iniisip. Ngayon, kung alam ni person meron kang essay lang, pinagdadaanan sa life, then wish niya malaman mo na kung kailangan mong tulong niya, hindi siya magdadamot ng oras sa'yo. Kung kailangan mo talaga ng friend, ng taong kakausapin, always nandiyan naman siya para kausapin ka. Feeling mo siguro nagka-disconnect na kayo ni person sa tagal ng panahon, pero alam mo naman na pag nag-reach out ka sa kanya, magre-reply naman si person sa'yo. Hindi naman niya sinasara yung pintuan niya sa'yo. Tingin ko lang, as a person, mataas ang standards mo, mataas ang expectation mo sa person na to. Pakiramdam na niya disappoint ka niya ng paulit-ulit. May pag-aralan kasi may nights sa reading. So, may isa kang tao na pinag-aagawan. Talagang ligawin. Ngayon, kung hindi kasi ako ligawin, pag tingnan mo sarili mo na hindi ka ligawin, then yun na ma-experience mo. Yes. Kasi yun ang identity mo kung tinitingnan mo sarili mo, hindi kasi ako lapitan, hindi ako ligawin, walang kakagusto sa akin, then patutunayan mo talaga yan. Diba? Limitas ang sinasabi ko. Always naman, lahat ang binabanggit ko sa reading, iwan ko na sa'yo. Meaning, kung titignan mo sarili mo as madaming nakakapansin sa akin, na-attack sa akin, and open ang tao sa akin, tutuwa sila sa energy ko, then makikita mo yun. Di lang madali, may delay, pero makikita mo yun. Pinakita ko lang si Queen of Swords sa tao na dumaan na talaga sa mga mahihirap. Ito, nitikman mo na talaga yung pain. Pwedeng pain ng pag-iisa, ang taga mo nag-iisa, or pain ng mahiwalay. Yes, may mga times na pakiramdam mo parang kaibigan lang siya. May mga times na pakiramdam mo parang minabantayan ka niya 24/7. Ano meaning? Pakiramdam mo, ayaw niyang mapalapit ka sa ibang tao. Very confusing. Ngayon, pag-aralan. Sa always naman, pag nakita ko yung devil card, sa inyo na pag-aralan pa rin sitwasyon, diba?
Binigyan kita ng mga nakikita ko na wish niyang sabihin sa'yo na kung may partner ka, wish niya na maging available ka and hindi mo kailangan i-analyze or tingnan lahat ng galaw ni person. Kasi yun, mas sumakit na ulo mo. Gusto niya maging relax ka, mag-trust, na yung connection, pumunta siya sa magandang direction. O isa man, yung person na dyan siya para sa'yo. Tingin ko lang nagiging problem ni person is, ayaw kanyang masaktan. Ano man, yung tipo na, kung alam niya meron kang past na pangit, let's say lang, nag-hesitate ang person. Kasi ang pressure nun may pressure siya. Diba? Pag nalaman mo yung partner mo nasaktan ng paulit-ulit sa mga past relationship, ang bigat ng nasa balikat mo. Natatakot din si person na papunta sa kanya lahat ng pressure. Ngayon, kung hindi din siya ganon ka-sure, 100% sure sa connection, best magdahan-dahan talaga siya. Hindi siya magmadali. Hindi ko gusto kanyang kilalanin. More pa sa nakita niya sa'yo. Hindi gusto kanya makita sa iba't ibang side ng personality mo. Like, paano kapag na-stress, paano kapag galit, paano kapag nahirapan. Or gusto kanya lang makita kung ano yung reaction mo sa mga bagay-bagay. Pag nabasik mo in-observe sa reading, sign to na yung partner mo yung tinatanong mo, then, power couple kayo. Alam niya, ka-power couple ka niya. Pwede na siyang mag-relax, huwag mag-alala. Kasi nandiyan ka, kaya mo. Matapang kasing energy si Queen of Swords, alam mo yan. Ito yung pag nagmahal ka na person, pagtatanggol mo talaga yung person. Sa ano pa mang threat, pwedeng sumira sa connection. So, alam ni person na hindi biro na makuha yung trust mo, makuha yung love mo kung hindi naman siya magko-commit na mataas. Makatulong sa bigyan si person ng time. Pag-aralan na pipil niya. Hindi ko kasi hindi siya 100% sure na love yon. Kasi Ace of Wands Ace of Wands is passion, attraction. Na stimulate ka nung person dahil may something attractive sa kanya. Minsan nangyari pa na pag inaayaw ka ng person, pinupush ka ng person palayo, nagiging very attractive din siya sa iyo. Meaning, yung pagsusuplada mo, kung hindi mo siya pinapansin, pwede siya mag-cause sa person ng feeling na na-challenge siya. Marami lang sa nagpunta dito sa group number 3 para ka nakatali sa isang connection. Like may karelasyon ka na. Ngayon, ikaw pa rin kasi nakakaalam na. Marami lang. Ang wish niya sabihin sa'yo, mahirap talaga yung connection niya. Hindi siya madali. Yes. Hindi siya madali. And mahirap din gumawa ng mga aksyon pag ganito. May alam ni person na hindi ikaw ang tipo na basta kakawala sa connection. Na hindi ka sure sa pupuntahan, sa pakiramdam ni person. Kung sa-separate ka sa partner mo, it's a big decision na gagawin mo. And ayaw niyang gawin mo yun kung masisira ang life mo. Ayaw ni person maging toxic person. Alam mo yun? Ayaw niya maging bad person. Na gawa siya ng something na i-trigger ka. Nasirain mo kung ano meron dito para sa kanya. Ngayon, ikaw nakakaalam kung nandun ka ba. Like, nandun ka ba sa sitwasyon na may person ka talaga, may iniisip kang ibang tao. Taas ng isa na sa group 3, mataas yung energy ka lang. Hindi ako single ka. Then, ang feeling lang ni person, ang hirap mapalapit sa'yo. Parang lahat dumadaan sa butas ng karayom. Alam mo yun? Nakita niya ibang mga taong nagtangka na mapalapit sa'yo, na-reject. Kaya ako si person sa rejection. Ayaw niya talaga. Ayaw niya yung feeling na rejection galing sa'yo. Ano, or sa iba, okay lang. Sa'yo lang. Feeling niya masakit pag nireject mo siya. Maganda ko dito Wish niya sabihin sa'yo.
ako na lang ang pipiliin mo. Pero always ikaw magde-decide kung pipiliin mo siya or hindi. Ang payo ko, pag nakusap mo si person, sabihin mo, patunayan mo sa sarili mo. Kasi ang hirap na pinagagawa mo sa akin. Ganon dapat. Alam mo yun, tatapon mo yung solid, Knight of Pentacles, para sa Knight of Cups. Kailangan pang-isipang mabuti. Okay ba siya? Si Knight of Pentacles, medyo solid partner. Napatunayan niya yung sarili niya. Para siyang partner na, nandiyan sa times na kailangan mong tulong, lagi kanya pinagtatanggol, and provider siya sa'yo. Si Knight of Cups, very romantic. Ito yung, na-feel mo yung romance. So, meaning, kung mag-resonate ka sa part na to reading, possible may partner ka na hindi ka nakaka-feel ng excitement. Yung parang walang excitement sa connection. And nakita mo yun sa person na tinatanong mo. Kailangan mong gawang decision kung pipiliin mo ba yung exciting person or dependable, maasahan na person. Bisa ka lang natin gawang decision. Sabi nga kung single ka naman, then possible may dalawa ka options. Ang wish ni person na sabihin sa'yo, sana siyang piliin mo. Pero ang choice na sa'yo hindi natin pinagkukumpara. Tingin ko lang magkakaroon kang dalawang options sa love. And pwede ka mag-decide na huwag pumili, itaboy lahat sila, manatiling single. Kasi si Queen of Swords yan Di ba siya dependent sa partner. Pwede ka mag-decide na magstay na lang single, pwede rin naman. A choice always nasa iyo. Pero wala na ako as sa reading group number 3. Bigyan kita ng nakikita ko sa reading mo. You have to use your intuition sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa larisataro@gmail.com or pwede mo din ako message sa Facebook page ko, Larissa Tarot. Sana na may messages na para sa'yo. And I'll see you again on our future readings. Namaste.